nagkatipon-tipon muli sa ating pagsamba. Tayo po'y tumayo. Kaya po'y handang magbigay ng papuri sa Panginoon. Amen. Alam niyo po, yun yung isang palagi kong iniisip at pinapanalangin na pagdating ko sa church, handa ako magpuri sa Panginoon. Pagkat ang dami-dami po niyang binibigay sa atin, ang dami-dami po niyang pinagkakalob sa ating mga biyaya. Kaya nararapat lamang po na tayo ay magbigay papuri sa ating Panginoon. Siya ang banal na Diyos. Banal, banal ang Panginoon. Banal, banal, banal ang Panginoon. Banal, banal, banal ang Panginoon. Banal, banal, banal ang Panginoon. Napupuno ng kalwalhatian ng kanyang kapangyarihan, ng lubos na kadakilaan ang buong sanlibutan. Banal, banal, banal ang Panginoon. Banal, banal, banal ang Panginoon. Napupuno ng kalwalhatian ng kanyang kapangyarihan, ng lubos na kadakilaan ang buong sanlibutan. Napupuno ng kalwalhatian ng kanyang kapangyarihan, ng lubos ang buong sanlibutan. Banal, banal, banal ang Panginoon. 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 Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon. Sa ating buhay, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon. Sa ating buhay, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Kahit maglaho ang buong mundo, tanging si Jesus ang sandigan ko. Dakila siya, dakila siya, dakila siya.
Panginoon. Tila ka, Panginoon. Tunay, walang kapantay. Tuloy-tuloy ka naming pupurihin sapagkat ikaw ang tunay na Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos. Aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka. Pupurihin ka, O Diyos. Aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Walhatian mo, dakilaan mo, pangyarihan mo, ang kapanalan mo. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa, at siyang nagdulot sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa tayo'y isa lamang, kahit na tayo
Diyos tayong nagmamahal. Lapit sa ating pagtungo, ipamalita sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus na siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo na nagmamahal. Iyon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak upang ang lahat ng sumampalataya sa Kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mahal na mahal natin ang Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod
Panginoon. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, niluwalwalhati ka po namin. Sa iyo po ang pagpupuri at pasasalamat ng bawat isa dito po sa amin ngayong hapon na to. Dakilain mo ang iyong pangalan, Panginoon. At ihanda mo po ang aming puso upang sa aming pagtitipon. Kayo ang patuloy na mabigyan namin ng tuon at pansin. Dahil lahat po ng mga bagay nito ay aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Purihin po natin, Panginoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maligayang pagbati sa lahat ng mga ina, mga nanay o mommy. Napakaraming mga mommy rito. Happy Mother's Day. Kanina ho sa CCF Parañaque. Siguro maaari ko po bang hilingin na ating ipagdasal ang mga nanay rin sa hapon na ito? Maaari niyo po ba akong samahan? Panginoon, pinupuri ka namin dahil tunay ngang kayo ay tapat. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng mga ina, sa lahat ng mga nanay, lahat ng mga mami na nandirito po. Panginoon, ibinabalik po namin sila sa inyo. Panginoon, maraming salamat sa kanilang pagmamahal, sa kanilang oras, sa kanilang panahon na iginugugol po para sa amin, sa mga anak namin, at sa buong pamilya po namin. Panginoon, alam po namin na hanggang sa mga ganitong bagay, kayo po ang mga may hawak ng aming mga puso at mga puso po nila. Panginoon, pagpalain po ninyo sila, patnubayan po ninyo sila, at pag-ingatan po ninyo sila. Ang lahat ng ito'y tinataas namin sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Hesukristo. Amen. Okay. Kaya pagkatapos nito, hindi ko alam kung saan kayo pupunta. Dapat sa kapatid na Beng, nandito kayo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo ay nasa libro ng Mateo. At tayo ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa Mateo 5, 10 hanggang 12 po. Maaari ko po ba kayong anyayahan na tayo po ay tumayo lahat? Basahin ho natin mula sa Mateo 5, 1 hanggang 12. Mateo 5, 1 hanggang 12. Ako po ay bumabasa sa bersyon ng Magandang Balita. At maaari po din sana ninyo akong sabayan sa aking pagbasa. Kung ano man ang bersyon na hawak po ninyo, ay maaari pong gamitin din po ninyo. Ako ay bumabasa sa Mateo 5, versikulo 1. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya. Mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Mapalad ang mga nagdadalamhati, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagkumbaba, sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran, sapagkat sila'y bubusugin. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos. Mapalad ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mapalad ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparangatan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsayat kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Tayo po'y magdasal. Panginoon, pinupuri ka namin dahil tanging kayo ay ang aming Ama, kayo ay mahabagin, kayo ay tapat, natapwat kami ay di tapat at makasalanan. Panginoon, maraming salamat muli sa hapon na ito, maraming salamat sa pag-iingat po ninyo sa amin sa araw na ito at itong nakaraang linggo.
Aming dasalin, Panginoon, na sa aming pag-aaral sa hapon na ito, buksan po ninyo ang aming mata, isipan at puso ng aming maintindihan, maisagawa at maibahagi sa ibang tao ang iyong banal na salita. Palalahanan po ninyo kami, Panginoon, na sa lahat ng aming gawain, hindi ito para sa amin, ngunit para sa iyong kapurihan. Naway ako'y maging tapat lamang sa iyong banal na salita. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Hesukristo. Amen. Magsiupo po tayong lahat. Okay. Patapos na ho tayo sa Mateo 5. Tatapusin ho natin marahil ito sa susunod na linggo. Ngunit, yung sa pag-aaral ho natin na tinatawag nating mga beatitudes, mga statements of blessing, matatapos ho natin ito ngayong hapon na ito. Kamusta po kayo sa inyong buhay Kristiyano? Kamusta ho itong mga nakaraang linggo, itong mga nakaraang buwan? Meron po ba kayong ginawang bago? Maaaring ito ay ukol sa ministeryo o pag-a-attend sa mga Bible study ninyo. Meron ho ba kayong mga bagong ginawa, bagong sinalihan? Kamusta naman po kayo sa inyong mga pamilya? Kamusta kayo sa inyong eskwela para sa mga kabataan po rito? At kamusta naman po kayo sa inyong mga opisina? Anong mga problema ang hinaharap po ninyo? Anong mga pagsubok? Anong mga challenges, kung tawagin natin sa English, ang inyong hinaharap? Marahil tinatanong po ninyo, bakit po natin tinatanong ito? At makikita po natin ito sa pag-aaral natin sa hapon na ito. Itong mga nakaraang buwan, ating pinag-aaralan ang libro ng Mateo. Ang tanging layunin ni Mateo ay ipakita sa mga Hudyo na si Kristo ay ang pangakong Mesayas at ang haring ipinangako. Ang kanyang mga audience, kung tawagin nga ho dito, ay mga Hudyo. Nakita rin natin sa libro ng Mateo ang katibayan ng hari sa pamamagitan ng kanyang angkan. Nakita natin, pinag-aralan sa Mateo 1, yung genealogy ng Panginoong Hesukristo. Nakita natin ang katibayan ng hari nang matupad ang mga propesiya sa pagkapanganak niya. Nakita natin po ang otoridad ng Panginoong Hesukristo ng kanyang matagumpayan ang panunukso sa kanya. Nakita din natin ang kapangyarihan ni Kristo sa mga pinagaling niya at sa mga itinuro niya. Nakita din natin ang kang pag-anunsyo sa kaharian na sinasabi niya at ang mga kailangan, ang pangangailangan para makapasok sa kaharian niya. At itong mga nakaraang linggo, nakita natin ang mga katangian ng mga tunay na disipulo na kasama sa kaharian. Mga kapatid, kung mayroong kaharian at mayroong mga tauhan ang kaharian, meron ding mga kalaban ang kaharian. Ngayong hapon na ito, makikita natin ang mga tunay na Kristiyano ay uusigin, ngunit buhay na walang hanggan, sila'y pagpapalain. Ulitin ho natin. Ang mga tunay na Kristiyano ay uusigin, ngunit buhay na walang hanggan, sila'y pagpapalain. Hahatiin ho natin sa dalawang bahagi ang ating pag-aaralan sa hapon na ito. Ang unang bahagi ay ating tinawag na ang pag-uusig, mula verse 10 hanggang verse 11 po. Ang ikalawang bahagi ay ang pangako, verse 12 po. Umpisa na ho nating pag-aralan at himayin ang mga versikulong ito. Mag-umpisa po tayo sa verse 10. Mapalad ang mga inuusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Sino ang mga tatawaging mapalad sa ating pinag-aaralan ngayong hapon? Sino ang mga tinutukoy po dito? Mapalad ang mga inuusig. Tatanungin natin, sino ang mga inuusig na ito? Sila po yung mga taong sinasabi mula versikulo 3
hanggang versikulo 9. Sila po ang mga kumikilala sa kanilang kadukhahang espiritual at wala silang inaasahan kundi ang Diyos lamang. Sila po yon. Sila po ang mga nagdadalamhati dahil alam nga nilang ang kanilang espiritual na kadukhaan. Sila rin po yon. Sila po ang mga maamo dahil alam nilang ang Diyos ay banal at sila ay makasalanan at wala silang maipagyayabang. Sila po yon. Sila po ang mga taong nagugutom at nauuhaw sa katuwiran dahil alam nilang ito'y kanilang pangangailangan. Sila po ang mga mahabagin dahil alam nilang sila ay nakatanggap ng habag mula sa Diyos. Sila po ang may mga pusong malinis dahil sa Diyos galing mismo ang puso nila. At sila po ang mga taong gumagawa ng paraan para sa kapayapaan dahil sila po ang mensahero ng Diyos ng kapayapaan. Sa madaling salita, ang mga tinutukoy po dito na mapalad na mga inuusig ay ang mga disipulo ni Kristo, ang mga tunay na Kristiyano. Sila po ang mga disipulo ng kaharian, ang mga mamamayan ng kaharian. At bakit naman sila tinatawag na mapalad? Ano ho ang sinasabi ng bersikulo? Mapalad ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, malinaw na sinasabi sa atin dito na uusigin ng mundo ang mga Kristiyanong mamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Nakalagay nga ho sa 2 Timoteo 3, verse 12. Gayon din naman, ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusig. Garantisado ho ang pag-uusig sa mga Kristiyano. Itong sinasabi ng Panginoong Hesukristo ay sobrang linaw at sobrang detalyado ho. Bakit kamo? Una natin muna balik pag-aralan ang sinasabing mapalad. Naalala ho natin yon, di ba? Nung ating tingnan yung verse 3, Blessed are the poor in spirit. Blessed. Sa Greko, ano ho yung salita na yon? Makarios. Ano ho yung blessed? Ano ho yung makarios na yon? It is in English being happy, being in a state of happiness inwardly. Pag sinabing inwardly, datapwat nagkakagulo sa labas, mula sa loob nang gagaling ang tunay na kaligayahan. Yun ho yung sinasabi ng salitang mapalad po dito. Ngayon, tingnan na po natin ang salitang inuusig. Ano ho ba yung salitang inuusig? Sa salitang Greko, ito ay tinatawag na dioko. Dioko. Nangangahulugang pag-uusig na tuloy-tuloy. Sa English, ang sinasabi nito, it follows you. Ang salitang dioko, ang salita na ito, ang ipinaliliwanag ay pag-uusig, paghihirap na sinusundan ka. Wala hong katapusan, walang patid na paghihirap ang idudulot po sa inyo nito. Ito yung salitang dioko. Pag inyong binasa, Juan 15:20, ito ho ang sinabi ng Panginoong Hesukristo. Alalahanin ninyo ang sinabi kong ito. Walang aliping nakakahigit kaysa sa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung sinunod nila ang aking sinabi, susundin rin nila ang inyong sasabihin. Ang salitang pag-uusig ay salita na nagsasalarawan ng isang pagdurusa. At ang pagdurusang ito ay di isang ordinaryong pagdurusa. Ang pagdurusang ito ay tuloy-tuloy. Dahil nga sa pag-uusig ng iba. Ating ulitin at ating linawin ano ang dahilan ng pag-uusig sa kanila
ano ang pagdahilan ng pag-uusig sa mga tunay na Kristiyano? Dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya ho sila inuusig ng ibang tao. Ang mga tinutukoy po dito ay hindi para sa mga ordinaryong tao. Ito ay para sa mga masunuring Kristiyano. Mga Kristiyanong inuusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sana po ay maging malinaw sa atin ang versikulong ito, kung ano ang pag-uusig na itinuturo dito po sa atin. Ang mga inuusig po dito ay dahil sa kanilang pamumuhay na naaayon sa kalooban ng Diyos. Marami po kasi ang gagamit ng versikulo na ito na mali ang konteksto. Marami ang gagamit nito. Paano ho ba ginagamit ito ng ibang tao? Kung minsan, gagamitin nila ito sa kanilang bahay, sa kanilang tahanan, sa kanilang eskwelahan o ibig sa kanilang opisina. Sasabihin nila, ay, ako'y inaapi sa bahay ko. Inaapi ako sa eskwelahan ko. Inaapi ako sa opisina ko dahil hindi ko nakukuha ang gusto ko. Mga kapatid, hindi ho ito ang pinag-uusapan sa versikulo na ito. Ang pag-uusig na sinasabi dito ay dahil sumusunod sila sa kalooban ng Diyos. Isa pa po nating gustong linawin. Ang pagsunod na po ito ay di pagsunod na makamundo. May mga tao kasing gumagawa ng kabutihan, hindi para ang Diyos ang maparangalan. Ngunit sila ay gumagawa ng kabutihan para maging maganda ang kanilang nararamdaman. Naintindihan ho ba natin yon? May mga tao ho kasi na matuwid sa mata ng ibang tao, ngunit ginagawa nila ang kabutihan, ang katuwiran, para gumaang ang kanilang nararamdaman. Ang mga sinasabing taong binabanggit dito are people who do good to show that God is good. Ang makamundong katuwiran ay nagtuturo na people do good to feel good. Ang sinasabi ho dito ay, we do good by God's grace to show that God is good. Ang pagsunod na tinutukoy dito ay hindi nanggagaling sa tao. Ang pagsunod po sa kalooban ng Diyos ay sa nagmumula, sa nanggagaling sa Espiritu Santo. At dahil nga sumusunod ang mga Kristiyanong ito sa kalooban ng Diyos, sa tulong ng Espiritu Santo, ang mga kalaban ng Diyos ay uusigin ang mga Kristiyanong ito. Kaya nga't ano ang sinasabi at mangyayari sa mga Kristiyanong inuusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos? Bakit sila tatawaging mapalad? Ano ang sinasabi ng bersikulo? Sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Napag-usapan at napag-aralan na ho natin dati ito. Nakita ho natin to sa versikulo 3. Atin lang pong balikan ng mabilis at muling pag-aralan. Ang tinutukoy po dito na sila ay mapapabilang sa kaharian ng langit ay ano? Ang pinag-uusapan ho doon at ang pinag-uusapan dito ay kaligtasan. Ito ay unang binanggit sa 3 versikulo ng Mateo 5. Sila yung mga taong kumikilala sa kanilang espiritual na kadukaan, alam nilang wala silang katuwiran, kaya ibinibigay ng Diyos sa kanila ang kaligtasan. Ito ho ang sinasabi dito, for theirs is the kingdom of heaven. Sa mga taong ganito, mga totoong Kristiyano, ang makakakamit ng pagpapala pong ito. Sila po ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Atin muling tingnan, Juan 15, 18 hanggang 19. Talagang intentional na hindi ko na ho nilagay ito sa PowerPoint para buksan ho natin ang ating mga Biblia. Juan 15, 18 hanggang 19. Kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin ninyong ako muna ang kinapuotan nila bago kayo.
Kung kayo'y taga-sanlibutan, mamahalin nila kayo, sapagkat kayo'y kabilang sa kanila. Hindi kayo taga-sanlibutan, kaya't sila'y napopuot sa inyo dahil pinili ko kayo. Bakit ko ho binabasa ito? Ano po ang itinuturo sa atin dito? Ang pag-uusig na daranasin po ng isang tunay na Kristiyano ay isa lamang pong ebidensya, isa lamang pong katibayan na siya ay isang tunay na Kristiyano. Isa po itong ebidensya na siya ay isang tunay na kabilang sa kaharian ni Kristo. Di na po siya tagapagsanlibutan. Kaya nga ho sinabi, kung ikaw ay taga-sanlibutan, ikaw ay mamahalin nila. Ngunit nga hindi kayo taga-sanlibutan, ang ating kaharian ay ang kaharian ng Panginoong Hesukristo, kaya tayo'y inuusig nila. Kung ikaw ay isang Kristiyano, tunay na Kristiyano, huwag kang magtataka, huwag kang mabibigla sa mga pag-uusig at paghihirap na daranasin mo. Ang lahat ng ito ay dahil kabilang ka sa kaharian ng Panginoong Hesukristo. Kaya't makikita nga natin mamaya kung ano dapat ang magiging reaksyon natin. Ating ipong ituloy kung ano ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo. Verse 11, mapalad ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Ngayon po, mismo ang Panginoong Hesukristo ang nagbibigay ng detalye ng nakaraang versikulo, yung versikulo 10. Ibinibigay niya ho yung detalye. Kumbaga, ibinibigay niya yung komentaryo ng verse 10. At ano ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo? Mayroon hong dalawang klase ng pag-uusig na dadaanan ninyo kung kayo ay tunay na mga Kristiyano. Ano ho ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo? Una, anong klaseng pag-uusig ito? Ito ay ang paglalait sa mga Kristiyano. Pag sinasabi nating paglalait sa mga Kristiyano, ano ang ibig sabihin nito? Paghandaan po ninyo kung ikaw ay tunay na disipulo, ikaw ay lalaitin, ikaw ay hahamakin. Paano po ito? Gagawin nila ito ng harap-harapan. Harap-harapan kanilang lalaitin, harap-harapan kanilang kukutsain, harap-harapan kanilang hahamakin. Pag tiningnan ho kasi natin yung orihinal na salitang Greko, sa Greko ho kasi yung sinasabi rito, one ditso. Ano ho ibig sabihin ng one ditso? Laitan na harap-harapan. Bigyan ko ho kayo ng ilang halimbawa. Pag nagbahagi ka ng magandang balita, ano ang mga reaksyon o ano ang mga tugon na kukuha po ninyo? Minsan ho, di ba, harap-harapan pagtatawanan ka. Harap-harapan iiwanan ka. Ano pa ho, kapag nagtuturo ka, naka-attend na ho ba kayo ng Bible study, na talagang sinasadya, ikaw ay pahiyain, ikaw ay barahin. Naka-attend na ho ba kayo ng ganong mga Bible study? Pipilitin kang pahiyain, pipilitin kang pasagutin ng mga salitang hindi ka nais-nais. Pagtatawanan ka, ano pa ho, harap-harap na laitan, harap na pag-uusig. Kung ikaw ay nasa opisina, pinapili ka at sinabi sa'yo, ito gawin mo, ngunit hindi makadiyos. At siyempre, sa pagpapala ng Diyos, ang gagawin mo ay ang nararapat sa Diyos. Sinunod mo yon, anong sasabihin ng ibang tao sa'yo? Napakakitid naman ng utak mo. Ganyan ho ang sinasabi na paglalait, ito ho ang pag-uusig na daraanan ng mga tunay na Kristiyano. Ikalawang klase ng pag-uusig. Ang klase ng pag-uusig ay kapag wala ka. O kung tawagin ay ang paglalait na nakatalikod ka. Ano sinabi sa versikulo? At pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang
kasinungalingan. Ang ikalawang paghahamak na ito ay kung minsan ang paggagawa ng kwentong hindi totoo, ukol sa iyo. Ito ay ikinukwento nila sa ibang tao. Ang intensyon ng pag-uusig na ito ay para siraan ka. Kaya nga, yung unang pag-uusig, harap-harapan. Yung ikalawang pag-uusig, pag nakatalikod ka. Kung inyong titingnan ng maigi at pag-aaralan ng mga bersikulong ito, kung ikaw ay isang tunay na disipulo na sumusunod sa kalooban ni Kristo, mga kapatid, ito garantisado, uusigin ka ng mundo. Sinabi din po ito ng Panginoong Hesukristo. Sinabi niya, pinaliwanag niya ang ugat at ang dahilan ng pag-uusig na daranasan mo. Hindi lang dahil sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, makikita natin ang dahilan. Ang dahilan ng paglalait, ang dahilan ng pag-uusig ng mga tao, ang dahilan ng papaparatang ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang ang kasinungalingan ay dahil kanino? Nang dahil sa akin. Hindi ho sa akin sa Panginoong Hesukristo. Dahil sa Panginoong Hesukristo, kaya uusigin kanila, kaya lalaitin kanila, kaya hahamakin kanila. Juan 15:20, John 15:20. Alalahanin ninyo ang sinabi kong ito, walang aliping nakahihigit sa kaysa sa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung sinunod nila ang aking sinabi, susundin rin nila ang inyong sasabihin. Subalit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila kilala ang nagsugo sa akin. Ang pag-uusig na binabanggit po dito ay dahil disipulo ka ng Panginoong Hesukristo. Ang pag-uusig na dinadaanan mo ay dahil kay Kristo ka. Ang pag-uusig na dinaranas mo ay dahil sumusunod ka. Kaya nga't ating muling balikan, ating tatandaan. Mga kapatid, hindi lahat ng pag-uusig na daraanan mo ay ang pag-uusig na binabanggit dito. Ulitin ko hindi lahat ng pag-uusig, hindi lahat ng paglalait, hindi lahat ng paghihirap na dinadaanan ng Kristiyano ay ang sinasabi rito. Kailangan ho yung pag-uusig, yung paglalait na daraanan mo o dinaraanan mo ay dahil lamang sa Panginoong Hesukristo. Di ang mga pag-uusig na katulad ng binanggit po natin kanina. Hindi ang mga pag-uusig dahil ayaw ka lang nila, kaya nilalait ka. Kung hindi konektado kayo sa Panginoong Hesukristo, hindi po yun ito. Ang pag-uusig na ito ay dahil sa iyong katapatan sa Panginoong Hesukristo. Alam po ninyo mga kapatid, garantisado na ang mundo ay uusigin po kayo. At hahanapin po ng mundo kung saan nanggagaling ang katuwiran na ginagawa mo. Hanapin nila kung saan talaga ito nanggaling. At alam po natin ang tunay na pinanggagalingan ng ating makadiyos na katuwiran. Ito ay galing mismo kay Kristo sa tulong ng Espiritu Santo. Alam po ninyo, ang mga tunay na Kristiyano ay di lang makikibahagi sa mga katangian, hindi lang sila makikibahagi sa kaharian ng Diyos, ngunit makikibahagi din tayo sa mga pinagdaanan na paghihirap ng Panginoong Hesukristo. Magiging bahagi din po tayo niyan. Tayo ay uusigin dahil tayo ay kabahagi ng Panginoong Hesukristo. Sabi nga ni Apostol Pablo na ito mismo ang kanyang minimithi, ito ang kanyang ginugusto. Filipos 3:10. Ang tanging hangarin ko ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at makibahagi sa kanyang mga paghihirap. Ganon rin ho ba tayo? Parang hubang si Apostol Pablo.
Minsan ho kasi ang gusto lang natin ay yung mga blessing. Pagdating dun sa mga suffering, wag mo na akong isama dyan. Imposible po na kung kayo ay disipulo ng Panginoong Hesukristo na hindi kayo hahamakin. Imposible po na hindi kayo kakalabanin. Imposible ho na hindi kayo lalaitin. Kaya nga po, kung sinasabi ninyo sa mga panahon na ganito, ay kapatid, alam mo, wala naman akong nararanasan na pag-uusig. Di naman ako nakakaranas ng paglalait. Okay naman ako sa pamilya ko. Okay naman ako sa opisina ko. Okay naman ako sa mga kaibigan ko. Alam po ninyo mga kapatid, kailangan mag-isip-isip tayo. Kailangan magdasal tayo. Kung lagi nating sinasabing, okay naman ako, malaki ang posibilidad mga kapatid na hindi kayo isang tunay na Kristiyano. Pag sinasabi natin, okay naman ako. O dili kaya, kung ikaw man ay isang tunay na Kristiyano, ikaw isang tunay na Kristiyanong matinding magkompromiso. Kasi mga kapatid, sinabi na po ng Panginoong Hesukristo dito, ang isang tunay na Kristiyano ay imposibleng hindi makararanas ng pag-uusig. Lalo't lalo na kung kaliwat kanan kang magbalita ng Ebanghelyo. O di kaya'y ang tindi ng gawain mo sa ministeryo ng Panginoong Hesukristo. Pihado, ikaw ay haharap sa pag-uusig ng mundo. Di ka siguro mapapako sa krus. Sana. Ngunit, sigurado, uusigin ka ng ibang tao. Kaya't huwag tayong magtataka. Dahil kung si Kristo ay inusig nila, tiyak tayo ay uusigin din ng iba. Ito po ang katuroan, ito po ang katotohanan. Pag binasa nyo ang Biblia mula Henesis hanggang Pahayag, sa Henesis pa lang ho, makikita natin yung unang kwento sa Henesis. Alam ho ninyo yung kwento ni Abel at ni Cain? Di ho ba si Abel ay nag-alay, nagsamba at nag-alay, at ano nangyari sa kanya? Siya ay pinatay. Sino pumatay? Ang kanyang kapatid na si Cain. Dahil hindi nagustuhan ni Cain ang naging alay at gawain ng kanyang kapatid na si Abel. Sa madaling salita, ang pag-uusig sa isang Kristiyano ay isang tanda, isang katibayan ng pagiging totoo ng ating pananampalataya. At totoo ang pagiging disipulo mo ng Panginoong Hesukristo. Philippians 1:29. Kunin ko muna sa English. For to you it has been granted for Christ's sake not only to believe in Him, but also to suffer for His sake, experiencing the same conflict which you saw in me, and now here to be in me. Nakita ho niyo yung sinabi dito? Ano yung ibinigay? It has been granted for Christ's sake to believe in Him. At ano pa ibinigay sa'yo? To suffer for His sake. Dahil ipinagkaloob niya sa inyo, hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din namang alang-alang sa Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, tiyak tayo ay uusigin, tiyak tayo ay hahamakin. Alam po ninyo, kung ayaw po ninyo maranasan ito, ayaw nyo ho ba maranasan ang pag-uusig na ito? Pakinggan ho ninyo ito. Alam niyo, madali lang naman kung ayaw ninyong usigin kayo, ayaw ninyong hamakin kayo, ayaw ninyong laitin kayo. Ganito po ang gawin ninyo. Gawin ninyo ang ginagawa ng mundo. Huwag ninyong tutulan ang mundo, kundi inyo pang aprubahan ang mga maling katuruan. Tanggapin ninyo ang makamundong katuwiran at huwag ninyo silang labanan. Huwag ninyo sila sabihan na tayong lahat ay makasalanan at nangangailangan ng kaligtasan. Huwag niyo ibahagi ang Ebanghelyo. Huwag ninyo sabihin na si Kristo lamang ang daan at sabihin ninyo pare-pareho lang ang daan. Huwag ninyo sabihin na totoo ang impyerno. Sabihin nyo, haka-haka lang ang impyerno.
Makisama kayo sa aliw ng mundo, makibagay kayo sa mga bagay na uso. Pumunta kayo sa kanilang kanaaliwan. Huwag ninyong ibalita ang ebanghelyo para di kayo pagtatawanan at para di kayo mawalan ng kaibigan. Ngunit, mga kapatid, isang matinding babala. Kung gagawin po ninyo ito, buksan ho ninyo ang inyong mga Biblia sa Lucas 9:26. Kapag ako at ang aking mga salita ay ikahihiya ninuman, ikakahiya rin siya ng anak ng tao pagparito niya na taglay ang kanyang karangalan at ang karangalan ng Ama at ang mga banal na anghel. Tanggihan, ikahiya po ninyo ang Panginoong Hesukristo, pati ang kanyang salita, ikakahiya rin kayo ng Panginoong Hesukristo. Itatakwil kayo ng Panginoong Hesukristo. Kaya't sana, aming dasalin, wag po ninyo gawin ito. Alam po ninyo, ang pagsunod sa Panginoong Hesukristo ay di madali sa mundong nilalakaran natin. Tama ho ba? Sobrang hirap. Talagang sobrang hirap po. Alam nyo, habang kinakausap ko kayo, sinasabi ko sa sarili ko ito. Maging sa bahay natin, o sa trabaho natin, o sa eskwelahan natin, tiyak, magiging mahirap ang landas na tatahakin natin. Buti na lang hindi tayo nabuhay ng panahon ni Nero. Kilala niyo ba si Nero? Nang wala na po ang Panginoong Hesukristo, nang sa panahon nila Apostol Pablo, si Emperor Nero, yung Roman Emperor. Bakit to? Ganito ang mga nangyari. Binalutan niya ang mga Kristiyano ng alkitran. At ano ginawa pagkabalot sa kanila? Ito ay kanyang sinisindihan para maging maliwanag ang kanyang handaan. Gusto ho ba natin ganon? Ang mga Kristiyano noon ay kanyang binabalatan. Pagkatapos balatan, binabanlian. Tinatanggalan ng mga mata o kaya pinuputol ang mga kamay sa harapan nila at iniihaw ang mga kamay at kasuan sa harapan nila. Alam niyo mga kapatid, hanggang sa panahon ngayon, marami pa ring mga pag-uusig, paglalait, pagpapahirap sa mga tunay na Kristiyano. Napakatindi ng mga dinaraanan ng mga Kristiyanong tapat kay Kristo. Kung inyo pong titingnan at pag-aaralan, maaaring ang pag-uusig at hirap na dinaraanan ay physical o visual. Di ba? Pag tinignan niyo yung mga pag-uusig na yan, visual yan, nakikita ko yan, physical yan. Ngunit ang katotohanan, mga kapatid, ang lahat ng yan ay manifestasyon lamang ng espiritual na katotohanan. Nakuha ho natin yon. Maaaring nakikita natin, ngunit yan lang ay manifestasyon kung ano nangyayari sa espiritual. Pag binasa niyo ang Efeso 6:12, Ephesians 6 verse 12, tingnan ho natin ito. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Mga kapatid, maaaring hindi po natin nakikita ang labanan. Ngunit, nandiyan lang po lamang sila. Sa English, tinatawag itong cosmic battle po talaga ito. It is between God and Satan. Hindi po natin nakikita, pero nangyayari po ito sa oras na ito. This is really a spiritual battle. Kaya nga't ang mga pag-uusig ay maaari ding dumating ng mga paghihirap. Pagsubok na hinahayaan ng Panginoong Diyos na ating maranasan at ating madaanan. Kaya ko binanggit kanina yon, kamusta kayo sa pamilya, kamusta kayo sa opisina? Nag-Bible study na ba kayo? Nag-worship ba kayo? Naging involved kayo sa ministry? Bakit to? Mapapansin nyo, garantisado. Gawin po ninyo yan, haharangin po ang gawain ninyo. At bakit hinahayaan naman ng Panginoong Diyos mangyari ang mga bagay na ito? Buksan ho ninyo sa unang Pedro, chapter 1, verse 6-7. Ito ho ang isa sa mga dahilan. Ito'y dapat ninyong ikagalak, kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon.
Ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Nakita ho ninyo yung dahilan kung yung ginto pinararaan sa apoy para malinis. Mas importante at mas mahalaga ang pananampalataya natin, kaya pinadadaan din tayo sa mga paghihirap. Mga kapatid, maaari po ninyong malaman at mapatunayan kung anong klase ng pananampalataya meron po tayo. Kasi minsan mas madali sabihin, Lord, I love you. Pero pagdating ng subok na, pagsubok na paghihirap, pagsubok na paglalait, doon napapaisip ka na. Doon lalabas ang katotohanan. Doon makikita kung anong klase ba talaga tayo. Kaya nga't mga kapatid, pag dumarana sa mga paglalait, pag dumarana sa mga pag-uusig, pag dumarana sa mga paghihirap po natin, ating lamang babalik-balikan ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. Unang prinsipyo. Okay. Ang pag-uusig ay garantisado sa isang tunay na Kristiyano. Ang pag-uusig ay garantisado sa isang tunay na Kristiyano. Parang bangko, no? Mga kapatid, anong mga pag-uusig ang dinaranas mo ngayon? Anong mga pag-uusig? Ito'y maaaring pisikal na pag-uusig. O ito'y maaaring espiritual na pag-uusig. Anong mga pag-uusig po ito? Ano kaya ang dahilan kung bakit hinahayaan ng Panginoong Diyos ang mga pag-uusig sa buhay natin ngayon? Ano kaya ang mga dahilan? Ano kaya ang gusto niya nating matutunan sa mga pagsubok, sa mga pag-uusig, sa mga paglalait na hinaharap po ninyo? Ano kaya ang gusto niya nating matutunan? Kaya nga, ano ang maaaring idasal natin habang tayo ay nasa gitna ng mga pag-uusig na dinaraanan natin? Ano ang idarasal natin? Minsan kasi, di ba, idarasal natin, Lord, tapusin mo na itong pag-uusig na ito. Alam niyo, minsan, maaari natin idasal, Lord, bigyan mo akong talino, bigyan mo ako ng lakas habang dinaraanan ko ito. Kapatid, ang mga tunay na Kristiyano ay uusigin, ngunit buhay na walang hanggan, sila'y pagpapalain. Tumungo tayo sa ikalawang dibisyon. Kanina ang pag-uusig, ngayon naman ang pangako. Magsaya kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Ngayon ang sinasabi ng Panginoong Hesus, kung tayo ay daranas ng ganitong mga pag-uusig. Ano ang katuruan? Ano ang katotohanan? Makikita ho natin na tuwing tayo ay iinsultuhin, ano ang sinasabi niya kung tayo ay kukutyain? Ang sabi ng Panginoong Hesus, una, ano raw ho? Magsaya. Sa Greko, tingnan ho natin sa Greko to. Sa Greko, yung magsaya, kahiro. Okay, kahiro. Ano ibig sabihin nun? Be calmly happy. Calmly happy. Cheerful. Magalak. Yun ho ang sinasabi nito. At hindi lang yung sinasabing magalak. Ano yung sinasabi niya? Magsaya, una pala, magsaya. Okay, yun yung kahiro. Yung ikalawa, magalak. Sa King James Version nga, pag binasa nyo, kung may King James Version ho kayo dyan, nakalagay kasi sa iba, glad lang. Pero sa King James, nakalagay, exceeding glad. Ano sa Greek po yun? Agaliaho. Alam nyo, pag tiningnan nyo yung ibig sabihin ng agaliaho na yun, ano ibig sabihin ng magalak na yun? Literally, ang sinasabi, jumping for joy. Nung tinitingnan ko talaga to, sinisigurado ko, tama ba talaga ito? Ang sabi ng Grekong salita na magalak ay jump for joy. Talagang namangha ako sa turo ng Panginoong Hesukristo. Isipin po ninyo, ang turo ng Panginoong Hesukristo, tuwing dumaraang ka sa ganito,
tayo ay tumalon sa galak. Siguro mamaya, paglabas nyo, may mga tumatalon sa galak. Pag nakita ko kayong tumatalon sa galak, alam ko inuusig kayo. Okay? Gusto nyo po ba malaman kung ano ang dahilan? Kung bakit sinasabi ng Panginoong Hesukristo na tayo ay dapat magsaya at tumalon sa galak? Makikita ho natin. May dalawang karagdagang tinuturo po sa atin. Una, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Yun ho yung una. Actually, hindi ito una. Karagdagan. Kasi di ba yung una talaga, yung the ultimate is what? Kabahagi ka ng kaharian ng langit. Ito bali yung isa pang idinagdag niya. Dahil malaki ang inyong gantimpala sa langit. Mga kapatid, kung ikaw ay isang tunay na Kristiyano, garantisado ang mga pag-uusig na daraanan ninyo. Ngunit mayroon po tayong matinding inaasahan pagdating natin sa kalangitan. Ito ho yung sinasabi dito. Kung kayo'y tunay na Kristiyano na nabubuhay sa kalooban ng Diyos, may gantimpala po tayo sa langit. Kasi baka hindi po ho natin alam, mga kapatid. Pagdating mo sa langit, kung tapat ka na Kristiyano, may mga rewards in heaven ka. Pag binasa niyo ang salita ng Diyos sa iba-ibang libro ng Bagong Tipan, sa Thessalonica, meron din sa Santiago, nakalagay doon, sa English, ang tawag doon mga crowns. Crown of life, crown of righteousness. Mga corona, iba-iba ho doon. Depende ho kung gaano kayo naging tapat na Kristiyano. Ito ho yung sinasabi dito. Maaari po yung mga pag-uusig, mga paghihirap na dinaraanan ninyo, ay daraanan talaga ninyo, ngunit alam nyo, hindi yan pangmatagalan. Pansamandali lang ang mga paghihirap na yan. Ngunit ang mga gantimpala ay walang katapusan. Makikita po natin sa Biblia ang mga gantimpalang yan. Hindi na ho natin pag-aaralan ngayong hapon yan. Makikita natin dahil yun, sa unang dahilan, talagang tayo ay magsasaya, tayo ay tatalon sa tuwa. Ngunit siguro maaaring sabihin ninyo, at sinabi na sa akin to ng isang tao, no? Siguro sasabihin nyo, kayong mga Kristiyano, tamo, makasarili din ninyo. Kaya nyo gustong maging Christian dahil gusto nyo pumunta sa langit. Hindi ba makasarili masyado yung dahilan na iyon? Kasi gusto mo ng kaginhawahan eh. Kaya mo gustong sumunod. Alam nyo mga kapatid, sa mga tunay na Kristiyano, ginagawa ho natin ang lahat ng ito, hindi po para sa atin, ngunit para parangalan ang Panginoong Diyos po natin. Pag binasa ho ninyo ang salita, ang pahayag, sa libro ng pahayag, meron ho dong isinasalarawan na 24 na tinatawag na elders, symbolically representing the church. Ano ho ang ginawa ng mga elders sa libro ng pahayag? Yung mga koronang nasa ulo nila, tinanggal nila at nilagay sa paanan ng Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ang mga tunay na Kristiyano will do good, not to feel good, but to show that God is good. Our righteousness is to glorify God Himself. Kasi bakit? Alam na mga Kristiyano, di ba? Pinag-aralan natin, yung paggutom at pag-uhaw sa katuwiran, hindi nanggagaling sa atin yan. Nanggagaling yan sa Panginoong Diyos din. Ibinibigay sa atin. Nakita na natin yung unang dahilan kung bakit tayo magsasaya, kung bakit tayo dapat matuwa sa galak. Ang kalangitan, bonus lang yan. Ang mga rewards, ang mga crowns, bonus lang yan. Ito yung ikalawa namang dahilan. At talagang pag tiningnan ninyo ito, mapapa-isip kayo o mapapa-wow kayo. Bakit to? Di ba yung unang dahilan dahil meron tayong rewards in heaven, may mga gantimpala sa langit. Ito yung ikalawa. Gayon din, ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Ano sinasabi doon sa ikalawang dahilan? Ang sinasabi ho dito, gayon din ang mga ginawa sa mga propetang nauna sa atin. Kumbaga, ginawa sa mga propeta noon, gagawin din sa atin ngayon. Kabahagi tayo ng mga propeta na nabuhay noon. Kumbaga, sa mga sundalo,
kung yung mga dating propeta, mga special force, elite force, Navy SEALs, magkarangko tayo kasama nila. Naintindihan ho natin yon? Imagine niyo na lang, katapat ninyo, pagdating nyo ng langit, pag nakita mo si propeta Isaías, pag nakita mo si propeta Jeremias, pag nakita nyo si Moises, pag nakita nyo si Daniel, yaan ang katapat ng mga tunay na Kristiyano. Sila ang mga karangko po ninyo. At mga kapatid, sino ang pinuno ng mga propetang ito? Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Kaya po talaga kayo ay magsasaya, kayo ay magagalak, kayo ay tatalon sa tuwa. Prinsipyo, walang katapusang kaligayahan ang matatamo ng isang tunay na Kristiyano. Walang katapusang kaligayahan ang matatamo ng isang tunay ng Kristiyano. Ano ang nagiging reaksyon at tugon natin sa mga pag-uusig na dinaraanan natin? Ano ang nagiging reaksyon at tugon natin sa mga pag-uusig na dinaraanan natin? Paano natin minsan kine-question o pinagdududahan ang mga pangako ng Diyos sa atin tuwing hinaharap ang mga pag-uusig sa buhay natin? Paano natin kine-question? Lord, sigurado ka ba? Lord, bakit ganito? Lord, ba't parang hindi nangyayari ang pangako mo? Sa paanong paraan tuwing tayo dumaraan sa mga pag-uusig sa buhay natin? Kaya nga mga kapatid, ano ang maaaring idasal natin upang tayo ay maging tapat sa pagiging isang Kristiyano tuwing humaharap tayo sa mga pag-uusig sa buhay natin? Ano ang maaaring idasal natin para tayo ay laging tapat? Dahil ang mga tunay na Kristiyano ay uusigin, ngunit buhay na walang hanggan sila'y pagpapalain. Sa ating pagtatapos, mga kapatid, ang pag-uusig ay garantisado. Ito ay isang pangako. Kaya nga hindi ko maintindihan ang mga ibang nagtuturo ng tinatawag na prosperity gospel. God loves you, God wants to bless you. Tama naman ho talaga yon. Ngunit iiwasan nila ang mga turo na ganito. Kaya nga kung kayo ay nasa gitna ng isang pag-uusig, o naghahanda, pumasok sa isang pag-uusig, o kakatapos mo lang sa isang pag-uusig, alam ho ninyo, binigyan tayo ng Panginoong Diyos ng napakagandang versikulo sa libro ng Efeso, sa 10 hanggang 13. Si Apostol Pablo ho ito, sinasabi niya sa mga taga-Efeso, bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan at sandatang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng diablo. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakalaban kayo kapag dumating ng walang hanggang siyang pagpapalain. Mga kapatid, narinig nyo na yon? Put on the full armor of God. Kasi ho, gera ho ito. Alam ho ninyo, sa mga nagtuturo, bago pumunta sa mga ganito, talagang antindi ng harang, antindi ng digmaan. Subukan ninyo, na pagdasal ninyo, na maibalita nyo palagi ang Ebanghelyo. Tiyak, sigurado, garantisado, uusigin kayo. Kaya tayo binigyan ng Panginoong Diyos ng full battle gear. Alam niyo ho yun? Kung si Pastor EJ ito, madidescribe niya kasi siya, US Air Force. Ako, hindi ako ano eh. Yeah?
full battery, labanan ho talaga ito. Kaya nga sinasabi ng Efeso, put on the full armor of God, the breastplate of righteousness. Di ba? Kasi yung breastplate na yun, para proteksyonan ang puso natin. Kaya nga mga kapatid, alam nyo, kung gagawin ninyo ito sa sarili nyo, talo kayo. Ngunit sa kagandahan at pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ibinigay niya ang Espiritu Santo para ang ating kalalabasan ay siguradong panalo tayo. Okay? Kaya nga mga kapatid, ang mga tunay na Kristiyano ay uusigin, ngunit buhay na walang hanggan, sila ay pagpapalain. Tayo ay magdasal. Panginoon Diyos, pinupuri ka namin dahil tunay kayo ay tapat. Panginoon, kayo ay makapangyarihan. Kayo po ang may alam ng lahat, kayo ang may hawak ng lahat. Panginoon, maraming salamat sa pribilehyo na ibinibigay po ninyo sa amin na mapag-aralan ang inyong banal na salita. Panginoon, maraming salamat sa proteksyon ninyo na ibinibigay sa amin. Alam namin, Panginoon, kahit minsan hindi namin nakikita ito, ngunit alam namin nandiyan kayo palagi sa tabi namin. Panginoon, aming dasalin na sa aming buhay Kristiyano, sa mga ginagawa namin, sa mga sinasabi namin, at maging sa mga iniisip namin, Panginoon, palalahanan po ninyo kami na ang dapat namin gawin ay kung ano ang naaayon at ano po ang kagustuhan po ninyo. Panginoon, sa mga hinaharap naming pag-uusig, sa mga dinaraanan namin ngayon na pag-uusig, aming dasalin na Panginoon, kami lamang tumingin sa inyo, kami ay maging tapat sa inyo. Panginoon, alam namin na mahirap po ito, ngunit sa inyong kapangyarihan, sa inyong pagpapala, matatagumpayan ninyo namin ito hindi dahil sa lakas namin, kundi dahil sa pagpapala ninyo. Pag-ingatan po ninyo kami, Panginoon, mula ngayon hanggang sa paglabas po namin at dasalin din namin sa aming mga pamilya ang pag-iingat na ibibigay po ninyo sa kanila. At ang lahat ng ito ay tinataas namin sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Hesukristo. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po'y tumayo bilang pagtugon sa narinig po nating hamon mula sa ating Panginoon. Awitin po natin ito at gawin natin siyang ating panalangin. Buhay ko'y may kaguluhan, ang landas walang matutunguhan. Kaibigan, ano kaya ang kahaltungan? Ngunit salamat, ako'y natagpuan, binigyan niya ng kapayapaan. Tanging kay Jesus mayroong tagumpay. Siya ang aking patnubay, siya ang aking gabay, siya sa aking nagbigay.
nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siya ang tanging Panginoon magpakailanpaman. Salamat po, Panginoon. Kayo ang patuloy na maging gabay ng bawat isa sa amin sa pagpapatuloy sa linggong ito. Purihin ka po sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen at amen.